responsabling pamahayag alang sa kamatuoran. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Ang pinakamainit na balita ngayong Sabado. Huli ka, babae sa Camarines Norte, sinaksak ng kanyang kinakasama, patay. Dugyot na pagawaan ng iligal na sabon sa Rizal. Bistado. Ilang araw bago ang Semana Santa, mga biyahe pa probinsya, sapat kaya ngayong Kalbaryo ang mahal na langis. Okay sa ilang expressway, meron namang debate o rollback hanggang Mayo. Ang fun activity ni Dennis Pillo at Janeline Mercado para sa mga kabataang nasa autism spectrum. At kinalani ang grade 2 pupil sa Cavite na humakot ng medalya sa Recognition Day. Nakatuto kami. Ang pinakamainit na balita ngayong Sabado. Ayun. Sa NBA, pangilulaw mo na yung mga telepono. May 31 milyong pisong halaga ng peking hard drive at iba pang external storage device na kumpiska sa Manila. Kasabay ng patuloy na pagtaas ang presyo ng petrolyo, dagdag sigil sa kuryente, namumuro sa Abril. Online gaming platform na Roblox nanganganib na ipagbawal sa Pilipinas dahil sa mga iligal na aktibidad sa app. Lalaking gumagamit umano ng hipnotismo ng biktima ng mga babaeng minor de edad sa Maynila. Ang kwento ng tagumpay, kauna-unahang ISAT na naging licensed medical technology sa Pampanga. At Philo Army kabilang sa mga nag-aabang sa comeback concert ng K-pop supergroup na BTS sa Seoul. Ang pinakamainit na balita ngayong araw na ito. Sa gitna ng mahal pa rin petrolyo, ilang transport groups na iba't ibang bahagi ng bansa hindi muna papasada bukas. Ang operator ng Modern Jeep nanawagan huwag muna silang pagbayad para sa kanilang mga unit. Pamahagi ng ayuda sa iba pang nasa sektor ng transportasyon. Sisimulan sa April 6 ay kay Pangulong Marcos. US President Donald Trump nagbantang pupulbusin ang mga power plant Iran kung hindi raw nila bubuksan ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Stranded na balyena sa Sultan Kudarat, walang awang sinakyan ng mga residente. Bayanihan para ilipat ang isang bahay sa Mogadan State na umisa ng Russia. At sa historic comeback ng global superstar na BTS. Army na bilang mga Pinoy, emosyonal sa kanilang pagbabalik. Sobrang hilig. Ang pinakamainit na balita ngayong araw ng linggo. 5 pulis patay sa pananapang ng armadong grupo sa Saribang Guac, Maguindanao del Sur. Simula na ng biyaheng Semana Santa. Mga biyahero, ramdam ang pagmahal ng pamasahe. Sa naiya, mga pasahero, pila-pila. Dalawang lalaking nangongolekta ng investment money kahit hindi rehistrado sa SEC. Arestado. Rider na bumangga sa nakatigil na 12-wheeler. Lasing umano at nagwala matapos i-rescue. Ruro Madrid at Bianca Umali kinilala sa kanilang martial arts skills. At bayanihan sa panahon ng kagipitan. Community banking, hindi lang para sa mga tao, meron din para sa mga alagang hayop.
pananaksak ng sariling friends sa Angolan Dam. Pati mga anak, dinamay. Isa pang exclusive, inarkilang sasakyan itong Semana Santa. Tinangay na nga, pinachap-chap pa sa isang talyer sa Quezon City. Dalawang fighter jet ng Amerika, pinabagsak ng Iran. Ang isa, natamaan habang nasa Strait of Hormuz. Tumatayong gang leader at sangkot din daw sa riot ng trillion peso march noong Setyembre. Arestado, pero ang isilbing arrest warrant, walang kinalaman sa gulo sa Maynila. Sabi ka ba lang insidente ng pagkalunod na itala sa gitna ng mga paglangoy ngayong Holy Week break? Alamin ang tips para ligtas sa mga fur baby ngayong tag-init. At sweet moment na pagkinahali at Chris Torres habang nasa bakasyon, usap-usapan online at pagpagaliw, maging sa mga kaibigan sa showbiz.